This is the owner's manual of Honda Beat. Ayan, engine oil replace every 6,000 kilometers. So 6,000 and next is 12. So every 6,000 ang interval ng change oil. Pero wag na natin paabutin ng 6,000. Every 2,000 kilometers ang gagawin natin change oil. Pero according to Honda, according sa manual, every 6,000 kilometers. Ayan, para ma-justify. Hindi yan sabi-sabi, according to the book. Ayan, oh. Si engine oil replace 1,000 first change oil, tapos na yon. So second change oil 6,000. Ang next change oil is 12,000. So interval niya is 6,000 kilometers. That's according to owner's manual. Check natin yung ating record, kasi every change oil ko rini-record ko. So ang last change oil natin is, ayun, meron pang nakalagay na brand ng oil, Castrol. Change oil 29,828.2. So check natin ang panel gauge. Let's check the panel gauge. So from 29,828.2 tumakbo na siya hanggang, nakikita ba? Hanggang 32,320.9. So 32,320.9 minus natin sa 29,828.2. Ito yung kanyang present odometer reading, 32,320.9. Minus natin yung last change oil, which is 29,828.2 minus 29,828.2. So ang distance covered niya from last change oil is 2,492.7. So okay lang, kasi ang nasa book, owner's manual, ang every 6,000 dapat ang interval. Yun ang according to Honda. So ako ang sinusunod ko is every 2,000 kilometers ang interval. So lumagpas tayo ng konti sa ating change oil. So let's do the change oil. Ang engine oil strainer screen, according sa book, linilinis or chine-check every 12,000 kilometers, every 12,000 kilometers. So no need na buksan yung kanyang ito yung yan yung lugar ng oil screen strainer. Hindi yan kailangan buksan na every change oil. According sa book, every 12,000 kilometers. Pero ako, ang ginagawa ko, every pangatlong change oil, linilinis ko na yan. Ang kailangan nating tools pag pangtanggal ng kanyang drain plug is number 12 na socket. So tatanggalin natin yung kanyang drain plug. Tapos kailangan natin ng sahuran ng oil, ng used oil. Kailangan kumain tayo ng ice cream muna para meron tayong empty container ng ice cream. Ito yung gagamitin nating pang sahod ng used oil. So, empty container ng ice cream. So kada change oil nyo,
Kain kayo ice cream. Joke lang. Simple lang, itatapat lang natin yung empty container ng ice cream yan sa drain plug. Natin yung drain plug. Yan. Yun yung drain plug. So, tatapat lang natin yan dyan. Tapos dudugan natin. Ang pagluwag is counterclockwise. Wait. Mas pabor doon sa kabila. Talaga namang may natitirang mga oil dyan sa mga compartment ng makina sa loob. So hindi talaga lahat yan madidrain. Ang importante is regular change oil. So yan, drop na lang. So pabayaan muna natin ng at least mga 2 to 3 minutes na naka-open lang yung drain plug. Punasan natin yung drain. Ito yung kanyang drain bolt, drain plug. Ito yung washer niya. Importante itong washer, aluminum. So after 2 minutes, pwede na natin ibalik. After 2 minutes, pwede na natin ibalik yung drain plug. Kailangan punasan muna natin yung inuupuan ng drain plug para walang leak. Kasi pag may dumi na kumalso dyan, tapos binalik niyo yung drain plug, kakalso yung dumi, magkakaroon ng leakage. Tamang higpit lang. Wala namang pressure to eh. Pangtakip lang. So hindi kailangan sobrang higpit. Maharos yan pag sobrang higpit. Pagka dumikit na doon sa inuupuan niya, mga 1/8 turn, nakalock na yan. Yan. Nakalock na yan. Tamang higpit lang para hindi maros. Before loading the oil, we have to clean the outside surface, ang palibot ng kanyang cover or dipstick. Mas maganda kung meron kayong paintbrush or toothbrush, babrush nyo. Kasi itong mga dumi, itong mga alikabok, parang grinding compound yan. Yan ang pwedeng sumira sa ating makina. So kailangan linisin bago tanggalin para walang mahulog na dumi sa loob. Okay, so let's load the engine oil. Ineos, hindi po ito sponsor this is not sponsored. So Ineos engine oil, synthetic scooter oil, according sa Ineos, number 1 engine oil company in Japan ang Ineos. So load na natin.
This is 800 ml ang capacity nitong isang container ng oil na to. Ay nakalagay dito sa kanyang dipstick, ang instruction dito is, yan, nakikita ba, 0.7 liter, so 700 ml lang. Hindi natin iuubos to, magtitira tayo ng konti dito kasi 700, ito 800 ml ito. Ang kailangan ng engine natin is 700 ml lang according sa instruction sa dipstick. Kailangan well maintained ang mga motor natin para ready parati siya for the ride, long ride or city ride. Parating ready siya, parating on the go. So konti pa. So yan, pwede na. Okay pa. So yan. Kapag nagme-measure tayo ng oil level ng ating Honda Beat, especially Honda Beat, basta mga Honda, papatong mo lang yan, papasok mo tapos nakapatong lang, hindi kailangan i-thread in, nakapatong lang tapos bubunutin nyo, so makikita nyo na yung tamang level. So yan ang tamang level nya. Pag bumaba ng konti dyan, okay lang yan hanggang malapit sa gitna. Pag lumagpas na, bumaba na, lagpas dun sa gitna, so kailangan i-check nyo or padagdagan na ng oil. So ganun lang. Sara natin ng maigi. So start na natin para ma-warm up siya for 3 minutes. Pag warm up, naka-idle lang. Let's leave it in idle. So yan, well maintained yan. So ang tinakbo nitong ating Honda Beat is 32,320.9. Hindi pa nabuksan ng makina. Ito lang, mga panggilid, CVT cleaning, tsaka brake pad, yan. Pero so far sa engine hindi pa nabuksan, all goods pa. Goods na goods sa long ride. So that's all. Natapos na natin ang change oil. So thank you very much for watching my video. If you feel to subscribe, then just subscribe, like and share. Thank you very much. Bye bye.